Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Dinoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang sumakit at biglang namula ang ilong ng matandang puting balbas, gumagalaw pa rin sa hangin ang kahoy na hawakan sa dulo ng lumulutang na alikabok. Nais itong suluhin ng puting balbas sa pagmamadali. Biglang kumatok ang matigas sa noo at kumakain ng alikabok. Aray naman. Ang puting balbas ay sumigaw na may sakit sa kanyang ulo, at ang kanyang mga kamay ay hindi sinasadyang yamakap sa kanyang mga buto ng utak. Bigla na naman ang baba. Nang dali-dali ko itong protektahan, nasa balikat ko, sa ulo, sa mukha, sa ilong. Mula sa malayo, ang matandang may puting balbas ay parang sumasayaw sa lumang disco. Sa hindi maipaliwanag na ritmo, pilit niyang pinapaikot ang katawan. Pataas at pababa, kaliwat kanan. Sabay-sabayan ng matandang dawas na may puting balbas, ouch, shit, I go, sakit, at iba pang mga hiyawan na may iba't ibang kulay at estilo. Sa isang paraan, ito ay mas mahiwagang kaysa sa galaw at labanan ng mahika. At ang matandang dawas na may puting balbas na paikot-ikot sa katawan ay isang napakaganda at kakaibang tanawin. Nagtatawanan ang mga tao ng Mysterious People Alliance. Si Mo Yang, Dao 12 at Liu Fang, na mula sa lupa, ay mas nakakiling na lumiko pasulong at paatras, lumiko sa 4 at 5. Ang lahat ng mga alagad ng Chanji Palace ay mukhang pula. Gusto nilang tumulong, ngunit alam ng lahat na sila ay mamamatay lamang. Nagiging mga sako ng buhangin, ngunit hindi nila maiwasang panoorin ang kanilang pinuno kaya. Hindi ito isang bagbog, ito ay isang ganap na kahihiyan. Maaari lamang na puno ng nakakahiyang walang magawa. Hindi alam ni Zhong Beihai kung kailan niya ibinaon ang kanyang ulo sa ibaba, kaya halos ipasok na niya ang kanyang ulo sa kanyang salawal. Gayunpaman, hindi tulad ng ibang mga disipulo, si Zhong Beihai ay hindi gaanong galit. Sa kanyang mga salita, ito ay tinatawag na nakakatandang Marshall Brothers leisure. Wala siyang magawa, kaya kailangan niyang makipaglaro sa mga pako. Yan ang Aaron. Sino ba ang ayaw na masaktan ka? Biglang huminto si Aaron, na may hawak na brush, at same time na iniabot ito sa matandang dawas na may puting balbas. Sa oras na ito, ang puting may balbas na dawas na pari ay naparalisa sa pamamagitan ng pambubugbog, at ang kanyang katawan ay mekanikal na humaharang sa silangan at kanluran, at nagpatuloy siyang sumayaw na parang baliw at masaya. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla niyang napagtanto na parabang nawala ang sakit sa kanyang katawan. Nang iangat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatutok pa rin sa kanya ang ulo ng stick sa buntot ng brush. Siya subconsciously gumalaw muli, at pagkatapos ay siya ay mas napahiya upang ganap na sumasalamin ito. Ang matandang dawas na may puting balbas ay tumitingin sa Aaron na may labis na contradiction na hitsura. Naturally, Aaron plays monkey tulad ng mga trick sa kanyang sarili. Natural, natatakot siya na. Kung tutuusin, kung gusto niyang bumalik bigla, tuloy lang siya sa pagtalon pataas at pababa. Ikaw, galit na boses sa pagbulyaw, ngunit hindi maglakas loob na pag-alitan export, kahit gaano karami, isang direktang mula sa Aaron kamay kinuha ang kanyang sariling alikabok, at pagkatapos ay ilagay sa isang magandang posterya. Kung kanina, para siyang eksperto sa mundo. Ngunit ngayon, poof, ha. Ang buong misteryong alyansa ay humagalpak ng tawa sa lahat ng oras. Ang matandang paring dawas na may puting balbas, na may bagbog na mukha at nalilitong mukha, hindi lamang nawala ang kanyang momentum, kundi dahil na rin sa kakaibang hugis at labis na poster,
pati na rin ang momentum na hindi niya alam na hindi pa rin siya magagapi sa mundo, para siyang nalunod na manok na lumilipad na parang phoenix. Tignan mo kung mukha siyang manok na walang buhok. Hahaha daw 12. Sumigaw at tumawa. Pagkatawag pa lang niya ay lalo pang nagtawanan ang mga nasa ibaba. Nang marinig ito, halos humihip ang matandang dawas na pari na may puting balbas, ang kanyang balbas at nakatitig kapag siya ay tumingin sa likod, maraming mga tao na ngumiti pasulong at pabalik, at ang kanyang lumang dugo ay halos bumubulusok. Tumahimik, kayong lahat ay manahimik sa lahat ng mga tao na umuungal, mapuputing balbas na mabangis back-dead stare Aaron. Oo, ang mapusok na binata sa harap namin ang may gawa nito sa kanya. Siya ang pinuno ng palasyo. Nang Chanji ang imahe ng nakalipas na 2,000 taon ay gumuho sa isang iglap. Oo, lahat ng ito ay dulot ng batang kaharap namin kung hindi siya nakikigulo dito, paano siya? Anak, walang hiya ka. I swear, I can't bear you. Darating pa rin. Aaron disdains to smile. She broken. Boom. Sa sandaling bumagsak ang boses ng matanda, biglang kumalat ang berdeng hangin sa kanyang katawan, at lahat ng ang mga taong malapit sa kanya ay itinulak pababa ng hangin ng momentum, inilagay ito ng husto, ngunit wala siyang oras upang ilagay ito sa hitsura ni Aaron na naging streamer, sa susunod na segundo, ang matandang may puting balbas ay nawala sa lugar. Nang muli naming pagmuni-munihan ay may mapurol na tunog na sa dingding. Ang katawan na parang 2 gisantes sa puting balbas ni Chen Shiman, ay direktang nakaimbed sa dingding at nilalaro ng isang mosaic. Ang buong puwersa ay hindi pa nagsisimula, at ito ay tapos na. Aaron maluman ay bitawan, walang magawa iling ang kanyang ulo, upang labanan sa lugar na ito ay talagang hindi may angat ang lugar na ito. Paano makikita ng Aaron na ang lahat ay wala sa sentro ng proteksyon at ganap na nasa panganib ng grupong zombie? Kaya, halos hindi magbibigay ng puting balbas ng anumang pagkakataon, Aaron ay bumaril na, ikaw ang katawan ay nakalagay sa dingding, ngunit ang matandang dawas na may puting balbas ay nakatingin kay Aaron gamit ang kanyang mga mata. Nabigla siya, natatakot at nagalit, ikaw. Hindi ka martial arts ang sinasabi mo, binata. Napakasama mo. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang matandang may puting balbas ay sa wakas ay nakahanap ng makatwirang dahilan para sa kanyang sarili. Galit na sabi niya, sa tingin ni Han Sanchen ay nakakatawa ito. Sa larangan ng digmaan, sa pagitan ng mga kamao at paa, ito ay preemptive. Ang matandang balbas na ito ay hindi alam kung ano uri ng paraan ng pagsira na inaayos niya. Matagal ba siyang makakaipon ng lakas ito? Hindi ko alam kung sino sa mga alagad na hindi marunong mabuhay o mamatay ang dapat ding sumagot kaagad, ngunit sa sandaling tumawag siya, nagsisi ang lalaki. Nang tumingin ang lahat sa kanya, tumingin siya kay Zhong Beihai, na nagpanggap na patay sa tabi niya, at piniling, mamatay. Inosente. Ngunit kung maglakas loob kang pilitin ako ng walang katapusan o gumamit ng maraming enerhiya sa bahay, tiyak na itatapon kita upang pakainin ang mga zombie. Sigurado akong tutuperin ng Aaron ang aking salita. With that, Aaron got up and left. Wait, you. What did you just say? Kung itutulak mo ito ng walang katapusan o gagamit ka ng maraming enerhiya sa bahay, tiyak na itatapon kita para pakainin ang mga zombie. Naiintindihan mo ba? Tawag niya, bahagyang tumalikod si Aaron, malamig ang boses at daan. Sumimangot ang matandang may puting balbas, hindi ko ito pinag-uusapan. Susunod, sasabihin mong ikaw ba ay Aaron? May problema ba? Aaron kilay isang pik. Nang marinig ito, ang galit sa mga mata ng puting balbas na dawas na pari ay agad na napalitan ng pagkabigla. Ang buong tao Pagkatapos ay nanlambot ang kanyang katawan at direktang nanlambot sa butas na nakabaon sa sariling dingding. Aaron, ikaw ang Aaron na makapangyarihan sa buong mundo. Kung peke, garantisado. Hindi napigilan ni Daw 12 ang humuhuni nang makita ang takot na ekspresyon ng matandang dawas na may puting balbas. Ang matandang dawas na pari na may puting balbas ay nagpupumilit na iangat ang kanyang mga mata, ngunit hindi sinasadyang nawalis ito. Sa oras na ito, bahagyang inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa sarili niyang Zhong Beihai. Nang makita niya itong tumango bilang pagkumpirma,
ang matandang Daoist na pari na may puting balbas ay biglang nawala sa kanyang isip. Ito. Bumalik ka. Aaron tamad na si Lihi, tinapik si Mo Yang at daw 12 sa balikat, kasama nila, pabalik sa kanilang sariling tagiliran. Nang bumalik si Aaron, lahat ng mga disipulo ng misteryosong lalaki ay tumitig sa mga disipulo ng Chanji Palace, na hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay pinalibutan nila ang isa't isa, na bumubuo ng isang bilog na may 3 layer sa loob at 3 layer sa labas. Tumango si Bai Xiaosheng sa ilog. Gusto nilang gawin ang hindi pa nila tapos. Binigay ni Bai Xiaosheng ang kanyang katawan at ipinakita ang katawan ni Fu Mang na nagtatago sa likod niya. Habang si Aaron ay nakapikit sa katahimikan, ang iba ay nakapikit at nagdarasal para kay Fu Mang. Gayunpaman, ang Aaron ay nahulog sa kapayapaan dito, ngunit ang mga tao doon ay gumawa ng ingay pagkatapos ng isang sandali ng kapayapaan. Chanji Palacio mga tao sa Leng para sa isang sandali mamaya, tahimik na hilingin para sa ito ay mabilis na set sa pader ng lumang puting balbas at Chen Shiman mula sa pader upang ay drag out. Minsan madaling makapasok, pero mahirap lumabas. Lalo na't halos mag-adapt na ang mga buto sa katawan sa hugis ng mga butas sa dingding, kailangan nilang lumabas sa loob, na maasim. Don't mention Chen Shiman. Maging ang matandang Daoist na may puting balbas ay napahiyaw sa sakit nang maalis siya rito. Yuyo, his, ang aking mga tiyahin at lola, masyadong, nasaktan, madali. Sinubukan man nilang dalawa na huwag masyadong maingay, tahimik na hindi nila napigilan ang ingay ng pagpatay ng mga baboy. Ay nako ang sakit ng mukha ko, ang sakit ng mukha ko, ang sakit ng ilong ng nanay ko. Easy, kayong mga kontrabida bigyan ako ng madali. Damn it, don't touch me, masakit sa likod ko, masakit sa kamay. Ang Aaron ay hindi nakamamatay sa matandang Daoist na may puting balbas, ngunit hindi rin siya handa. Nag-concentrate siya sa pag-iipon ng chi. Paano niya nalaman na siya ay napunta dito ng biglang? Direkta at malinis na tumama sa dingding, tuyo sa itaas ang isang malaking hukay, ilagay kung sino din talaga sapat na sakit Hindi na kailangang magsabi pa ni Chen Shiman doon. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakapagpabagal. Kung ang ilang martial uncles ay hindi nagbuhos ng ilang tunay na chi sa oras upang pagalingin siya, magbibilang pa rin siya ng mga pato sa kanyang ulo. Nang makita si Chen Shiman na ginagamot, ang masakit na ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsimulang maging sobrang komportable, at maging ang mga sulok ng kanyang bibig ay naalala ang ngiti dahil ang paggamot ay masyadong cool. Galit na galit ang matandang Dalton na may puting balbas. Halika dito, ikaw anak ng isang asong babae. Noong una, nang ang isang grupo ng matandang Daoist na may puting balbas ay nasa labas ng pinto, narinig niya si Chen Shiman na nagsabi na ang mga tao sa loob ay may kaunting problema sa kanya. Sa oras na iyon, medyo naiinis siya sa mga tao sa loob. Ang mga maliliit na sekta na tulad nila ay dapat protektahan ang kanilang mga kahinaan. Kung tutusin, walang gaanong tao at alagad sa sekta. Hindi sila karapat-dapat na maging tulad ng malalaking sekta, kaya mas maaalagaan lamang nila ang kanilang mga alagad. Bilang karagdagan, ang sekta ay maliit, at ang mga disipulo ay ipinasa sa kanilang sarili, kaya ang kanilang mga damdamin ay mas mabuti. Nang lumabas si Aaron para tulungan sila, lahat ng galaw na ginamit niya ay bluff, pero sa totoo lang wala siyang kapangyarihan. Kaya naman, pinag-isipan niya ito at gusto niyang bigyan ng kaunting kapangyarihan si Aaron. Ipaalam sa lahat na ang mga tao sa kanyang Chanji Palace ay hindi madaling ma-provoke. Pero who knows, siya. He fucking capsized. Sinong hindi mo sinasabi? Anong ginagawa mo sa Aaron na yan? Si Lao Su ay isang master ng 8 kaparangan. Sino ang hindi naglalaro? Sino ang hindi makakahanap ng lugar? Pero ang galing mo. Kung hindi mo ako magalit, gagawin kong mahirap na master. You give dog day, papatayin kita. Grabe ka naman. Gawin mo, gawin mo. Habang naglalakad si Chen Shiman, hindi nagtagal ay dumating ang matandang Daoist na may puting balbas na nagmumura sa mahinang boses habang binubugbog ang mga tao. Makalipas ang ilang sandali, nang tahimik na nagluluksa ang 3,000 katao sa pagtulong kay Mang, nagkaroon ng paggalaw sa palasyo ng Chanji sa tabi. Mabagal na dumating ang lumang Daoist by Beard kasama ang ilang tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po